Mauritania. Marami ang hindi nakakaalam sa bansang ito na matatagpuan sa northwest ng Africa, kung saan matatagpuan ang pinakamalaking parte ng Sahara Desert. Ito ang ika-29 na pinakamalaking bansa sa mundo. Sa kabila ng napakalaking sukat nito, higit sa 90% ng bansa ay puro disyerto. Dito matatagpuan kung saan nagtatagpo ang disyerto at karagatan. Isa sa pinagkakakitaan ng kanilang mamamayan ang pangingisda. Ang mga tao ng Mauritania ay mga tagasunod ng Islam at Arabic ang opisyal language dito. May maliit lamang na populasyon na nasa 4.5 million dahil napakahirap mabuhay sa lugar na ito. May average na hanggang edad 46 lamang ang tinatagal ng kanilang buhay. Dahil sa masamang kondisyon ng lugar na laging binabagyo ng alikabok at buhangin, laging tagtuyot, walang mga puno at hirap sa tubig. Maliban sa napakahina ng kanilang ekonomiya, ay halos wala ring dumadayong turista. Dahil wala nga naman silang ganong makikita dito kundi camel at disyerto. Isa pa ay napakadelikado rin dahil sa banta ng terorismo, kidnapping at violenteng krimen na hindi maaksyonan ng kanilang gobyerno. Gayunpaman ay may kakaiba dito na kwento na umagaw sa atensyon ng media at mga vloggers na naghahanap ng makaluma at kakaibang tradisyon, at ito ang imamarites ko. Ang Mauritania ay bagsakan market para sa mga single mom o mga babaeng separada. Nandito sila sa palengke na ito para makahanap muli ng bagong makaka-tsuktsak-tsenes. Napakataas ng bilang ng diborsyo sa bansang ito. At dahil hindi available ang online dating apps dito, ay sa palengke sila kumokonekta para makatisod muli ng kanilang mapapangasawa. Ang kakaiba dito ay marami din sa kalalakihan sa Mauritania ang mas preferred ang second hand kaysa brand new na kotse kaysa sa mga dalaga na malakas sa gasolina. Dahil sa lupaing ito, ang gusto ng mga lalaki sa babae ay yung mas may pakinabang. Naniniwala sila na ang mga babaeng separada at single mom ay mas may experience na sa gawaing bahay at mas mature kumpara sa mga bata nga at dalaga pero walang ginawa kundi humilata at mag-cellphone lang sa bahay na baka maging alagain pa at patabain lang. Pero sa mga lalaking may kaya ayos lang. Bukod dito, iniisip ng mga lalaki na mahihina pa ang mga batang babae sa malupitang kondisyon ng pamumuhay sa lugar nila. Ang mga babaeng separada nga sa Mauritania ay hindi lamang naghahanap ng kapareha sa palengke, kundi nagbebenta rin ng kanilang mga gamit sa bahay na kanyang nasamsam matapos na mapahiwalay sa kanilang dating asawa. Dahil sa bansang ito walang property o compensation ang iiwan o ibibigay sa mga babaeng hiniwalayan ng asawa. Tanging mga gamit sa bahay at furniture lamang ang mapapasa kanya. Kaya naman pala bumabagsak sila sa palengke para i-display ang kanilang sarili at mga kagamitang binibenta. Bukod sa makaka-discount ang bibili, tangay pa pati tindera kung nagkaigi. Isa pa sa kakaiba ay nagpapataba ang mga babae dito. Sa kadahilanang mas attractive sa mga lalaking Mauritanian ang mga taba-ching-ching kaysa payating-ting. Kakaiba talaga kapag di ka pa nakapag-subscribe sa aking channel. At huwag kalimutang i-like ang mga videong iyong napanood. Maraming salamat, hanggang sa muli.